live sa aming screen here at our main hub and other satellite hubs. Ayan po, magandang hapon and salamat po sa pag-attend po ninyo. And of course, we also have with us everyone watching us live on the official Sokotenko 2 Facebook page. Thank you po for being with us today. So we will be back shortly for the resumption of our program of the 43rd Annual General Membership Assembly. Okay, at this juncture, we will be giving back the floor to our Board President, Director Elenito C. Sene, for the resumption of the business proper. Okay, let's resume. And first on our business proper will be the President's report. Good afternoon to our member commissioner honors, the distinguished guest, nawala ng uban, to the fellow directors, to the management team, and everyone present today. One of the primary responsibilities of your board of directors is to formulate policies and approve resolutions that will strengthen the operations of Sokotenko 2 and ensure that we continue to provide reliable, responsive, and sustainable electric service to our member consumers, owners. Throughout 2025, your board diligently reviewed, deliberated, and approved a total of 110 board resolutions, all aimed at improving the cooperative and preparing Sokotenko 2 for future growth. Rather than discussing each resolution individually, let me allow to present these resolutions according to their major objectives. 1. Electrification and system expansion. There are 18 resolutions. These resolutions focus on expanding electricity access and strengthening our power distribution system. They were approved to bring electricity to more communities, reduce outages, improve voltage quality, and prepare our system for increasing demand.
investment and infrastructure development. There are 12 resolutions to that effect. These investments ensure that Zapoteco 2 has modern, reliable, and future-ready facilities capable of serving our growing membership. Third, procurement and project implementations. There are 22 resolutions. These resolutions allow projects to move forward efficiently while ensuring transparency, competitiveness, and compliance with government procurement rules. Fourth, financial management and corporate governance. There are 18 resolutions. These resolutions strengthen financial accountability, improve internal controls, and enhance efficiency of our national financial operations. Fifth, regulatory compliance and government coordination. There are 11 resolutions. These actions ensure that Zapoteco 2 remain compliant with national laws and regulations while maintaining good governance and practices. Sixth, employee welfare and human resource development. There are 13 resolutions. The board recognizes that our employees are our greatest asset. These resolutions promote employee welfare, productivity, and a healthy working environment. Seven, member services and consumer programs. There are 6 resolutions. These initiatives improve accessibility, provide more options for consumers, and enhance services to our member consumer owners. 8. Organizational development and strategic planning. There are 10 resolutions to that effect. These resolutions ensure continuity of leadership, strengthen organizational capability, and prepare Zapoteco 2 for future challenges. Fellow member consumer owners, kindly, can you please sit down? Can you please sit down? You are disturbing the report. Yes. Can you please sit down? You are disturbing the report. We are still in the report, sir. Former Director Albanera, can you please sit down? We are still in the President's report. If you will not follow that chair, you will be removed from this venue. Kindly, please. Please. Yes, sir. We have to respect each other. Kindly respect us also. May I proceed and continue? Fellow member consumer owners, every resolution approved by the Board of Directors represent careful study, sound judgment, and a commitment to serve your best interest. These actions are not merely administrative decisions. They are investment in a stronger, more reliable, and more responsive electric cooperative. From expanding electrification, upgrading substations, improving procurement service systems, strengthening financial governance, promoting employees' welfare, and ensuring regulatory compliance, every resolution contributes to the vision of delivering excellent service to every household and community within the Zapoteco 2 franchise area. On behalf of the Board of Directors, we express our sincere gratitude for your continued trust and confidence and unwavering support. Together, let us continue building a stronger, more resilient, and brighter future for Zapoteco 2 for the benefit of our member consumer owners. Maraming salamat po. And with that, let's proceed to the annual report of 2025.
May I request our representative from our external auditor. Di ba? Ano ba? May division. Okay, thank you. Thank you. Okay. Hello. Mr. Chair, I am Rodito Maronis from Barangay Tinagakan. I vote to adopt the President's report. There is a motion and a second to that motion. Seconded. Duly seconded. Any objection? None? Objection, Mr. Chair, and let me state my objection specifically. I will approve and move to approve all resolution duly approved, signed, and issued by the Board of Directors of Socoteco II, except the 12th resolution, in particular, Board Resolution number 19, 20, and 28 for being out of order without consent and approval sa tanan nga membro konsumante tagiya, kana nga resolution na gaingon nga ato nang ihatag sa pribadong kapital ang ato ang katumod. Mo na masabtan dapat nato na tanan kay before ta mo decide diri og yes or no, willing mo iyong isakripisyo ang 49 ka tuig natong ipaningkamutan singot og Excuse me. You're out of order. Yes, Mr. Chair. You're out of order. We are yet to consider the President's report. And if that is an objection to the President's report, I will divide the House. So that's it. Okay? Yeah. I will do it. Board resolutions is 2025. Not 2026. So there's a motion, duly seconded? Yes? Okay. So, that's an objection? Yes, Mr. Microphone. How could I object if I will not be given an opportunity to speak? Dili ko pwede mo Mr. Chair. As a member consumer owner, membro konsumante tagiya tanan nga nakurintihan. Katungod na ito mahipalungan usa ang resolution before nato aprobahan. That's 2025. 2025, Mr. Chair, that is duly noted. Lahat ng resolution that is duly approved except resolution number 19, 20, and 28 for 2026. But I know for a fact, Mr. Chair, kasi sabi mo kanina, there are 12 resolutions to that effect. Tatlo lang yung dimension ko. Merong resolution na kasama ito that duly approved for 2025. That is not included in the President's report. Your Honor. If that is not included, Mr. Chair, may I just put this on the record, my objection to that said resolution. Important the record. Thank you, Mr. Chair. So, the President's report, duly seconded. No more objection, so the President's report is carried. Approved. Can you please sit down and you wait to be recognized? Now for the annual report. For the annual report. Mr. Chair, Control. Only when I recognize the speaker that you should allow the sound. Okay? To keep us order here. Let us proceed with the audiovisual presentation of the annual report. Please. Loob ng halos 5 dekada, iisa ang misyon ng Socoteco II, ang maghatid ng liwanag, pag-unlad at pag-asa sa bawat komunidad na ating pinaglilingkuran. Ngunit ang taong 2025 ay hindi lamang taon ng serbisyo. Ito ay taon ng pagsubok. Isang taon kung saan sinubok ang ating katatagan, determinasyon at kakayahan gumawa.
At sa bawat hamon, iisa ang ating naging gabay, matatag na paninindigan. Sa kabila ng mga hamon, hindi tumigil ang Socoteco sa pagtupad sa mandato nitong Missionary Rural Electrification. Sa taong 2025, nasa 9,500 bagong koneksyon ang naidagdag na nagpalawak sa ating serbisyo. Sa kabuuang 340,493 koneksyon at nakamit ang 88% household electrification. Sa pamamagitan ng Housewife Loan Program, daan-daang pamilya ang nabigyan ng pagkakataong magkaroon ng sariling koneksyon at mas maliwanag na kinabukasan. Habang patuloy na tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin, nanatiling isa ang Socoteco 2 sa may pinakamababang electricity rate sa Mindanao. Napanatili natin ang abot kayang presyo ng kuryente para sa bawat tahanan na may average residential rate na 8.7961 per kilowatt hour, 8.7397 per kilowatt hour para sa low voltage at 7.1497 per kilowatt hour sa higher voltage customers. Sa pamamagitan ng maingat na pamamahala ng ating power supply portfolio at matatag na pakikipag-ugnayan sa ating power suppliers, naihatid natin ang maaasahan at tuloy-tuloy na serbisyo sa buong taon. Dahil para sa Socoteco 2, ang progreso ay nagsisimula sa abot kaya at maaasahang enerhiya. Upang matugunan ang lumalaking pangangailangan sa enerhiya, agresibong isinulong ng Socoteco 2 ang modernisasyon ng ating distribution network. Noong 2025, isa sa mga pinakamahalagang proyekto ay ang energization ng bagong 20 MVA Pentagon Substation na nagbigay ng dagdag kapasidad at mas matatag na serbisyo sa General Santos City. Kasabay nito ang rehabilitasyon ng mga linya, line clearing operations, structural improvements, at upgrading ng mga metro upang higit pang mapahusay ang kalidad ng serbisyo. Hindi lamang liwanag ang ating hatid. Katuwang din kami sa pagtataguyod ng mas malinis na pinagkukunan ng enerhiya. Sa pamamagitan ng 1.0 megawatt peak solar PV farm sa Apopong at higit 14,500 solar home system beneficiaries, patuloy nating dinadala ang malinis na enerhiya maging sa mga malalayong komunidad. Kasabay nito, patuloy din umusbong ang iba't ibang programa sa ilalim ng Socoteco 2 Helps mula sa kalusugan, edukasyon, pangkabuhayan, pangangalaga sa kalikasan, hanggang sa pagtulong sa mga nangangailangan. Sa likod ng bawat ilang ay may mga bayaning walang sawang naglilingkod. Noong 2025, ipinakita ng ating Warriors of Light ang kanilang kahusayan at dedikasyon sa iba't ibang lokal at pambansang gawain. Mula sa pagtulong sa restoration efforts sa iba't ibang panig ng bansa, hanggang sa pagkilala sa ating mga outstanding linemen of the Philippines, ipinakita nila ang tunay na diwa ng malasakit at serbisyo. Ang taong 2025 ay patunay na ang bawat hamon ay maaaring maging oportunidad. Mula sa pagpapalawak ng elektrifikasyon, modernisasyon ng infrastruktura, pagpapaigting ng renewable energy, at pagpapalakas ng pakikilahok ng mga member consumer owners, patuloy nating pinatunayan na ang Socoteco 2 ay higit pa sa isang electric cooperative. Tayo ay isang pamilyang nagkakaisa sa iisang layunin. At habang patuloy nating hinaharap ang mga hamon ng hinaharap, mananatili tayong matatag. Maraming salamat Socoteco 2 member consumer owners at mabuhay tayong lahat. So at the outset, that is the Socoteco 2's performance year for 2025. Let me repeat, 2025. You can recall, this representation only was elected on April 10, 2026.
Let me move you forward to the audited financial statements for 2025 that shall be presented to us by our external auditors. Sir, kindly take the Mayong hapon sa mga tagian mong sumante sa Sukotay Kuto. Sa atong hunta direktiba nga gipanguluan sa atong presidente, si Presidente Senate, ang atong representante sa NEA, ang atong project supervisor, si Attorney Ivan, o sa atong mga guest o mga opisyalis sa atong Sukoteko, mga empleyado, maayong hapon sa tanan. Ay nadunggan ako na ganina na mas maayo ko nang magbinisaya, utang Bisaya ang isag ko, so akong binisayon as much possible para masabtan ninyong tanan. Okay? Sa atong souvenir program karon nga naa sa inyo gikan sa pahina 32 ngadto sa pahina 68 mauna ang atong audited financial statement sa Sukoteko to nga kami ang nag-audit. A little background sa among kumpanya, doon na tayo branch sa Davao, ang atong head office sa Cagayan de Oro, doon na tayo branches nationwide. O daghan po tag mga kliyente na mga kooperatiba. In fact, karong adlaw, doon na po may kliyente nga kooperatiba ang Buseco sa Bukidnon o dito sa Dinagat Island. Pero tungod sa hangyo sa inyong punta direktiba na gipanguluhan sa inyong finance committee sa ato ang treasurer naghangyo na muanhi ko karon, so niya ko karon hapuna og daghang salamat nga nakita kadaghan kayo nga tawo nga nag-attend karon. No, so nahatag naman ni sa inyo in advance. Ako na lang tan-awon ang medyo mga importante nga butang nga naa dire nga posible nga naa sa inyo una-una nga inyong ipangutana unya. No? Pero doon naman tayo open forum, pwede sa mong pangutana unya. So i-summarize ko lang. Ang atong financial statement, audited financial statement, ang atong kabutangan o asset, medyo ni-increase siya gamay o 160.2 million. Pero notably, naog ang atong cash by 165 million also. Pero nagsaka po ng atong collectibles. Medyo naadari ang problema. Ang atong liquidity, ni Baba, nag-reduce ang atong cash 257 million na lang, nag-reduce siya 165, pero nagsaka ang atong collectible of 281 million pesos. No? So, mo ni ang summary sa atong assets na atong maistoryahan. Unya, ang ato pag yung mga utang, kasagaran ang pinakadako niini ang atong gipalit nga power sa atong mga power suppliers, nitubo pud kini siya og 665 million. So in summary, inana ang atong itsura sa atong balance sheet, ang atong kabtangan ng atong mga utang nga ang balance sheet ayon mo nang atong giingon nga members equity nga ninaog pud og 455.9 million. Nganong inani man ni siya because kung tanaw na to ang atong income statement kanang atong page, kung inyong masundan, page 37 sa inyo ang souvenir program, makita ninyo din ha nga nag-losing kita ng 521.8 million karong tuiga o sa tuig 2025. Kumpara ni atong tuig 2024 nga ang atong loss was only 101.9 million. Ngano man kini, o nang isa ka pangutana, no? Pero it is worth noting or atong hinumduman nga nganong ninaog ni siya because ang atong kuryente kada kilowatt hour nagnaog usab. Ang atong rate ni atong 2024 average was 9 pesos
40 centavos. Pero sa 2025, maayos ang development. Kaya nagnaog man ang atong kilowatt per hour from 9.4 or 9 pesos 40 centavos ni atong 2024 ngadto sa 8 pesos 80 centavos sa 2025. Mo ning pinakarason, major reason nga nag-lose ta og inani kadako sa 2025 nga nag-lose ta og 521 merely because ang atong rate nagnaog og equivalent to 60.67 60 centavos o 0.6067 centavos ang ginaog. Unya, kung ato nang i-multiply sa atong kilowatt hour nga napalit nga gikan sa atong mga supplier nga mikabat sa 1,233,285,712 kilowatt hour, i-multiply na ito na mukabat ka na sa 748 million nga wala na income because nagnaog ang atong rate per kilowatt hour, which is na benepisyo man sa ang atong mga miyembro. Now, doon na isa ka issue nga nag-contribute ani nga loss, kani atong natawagon nga systems loss. Sa mga layman's lugar na kung sa mga systems loss, parehara na kung magpalit kag ice dito sa layo-layo, maglakaw ka pa doon sa inyong balay, gakatunaw na siya. Kung ang systems loss kung naa sa ato ang kuryente, kaya kung mahapakan na siya mga dahon-dahon sa dalan, sa linya, makuhaan iyang kuryente. So, mauna siya ang systems loss. Ang systems loss nato sa 2025 was 13.8%. Ibig sabihin, 13.8% ang nawala sa atong ipalit na kuryente gikan sa atong mga supplier. Now, niuswag pa din kini because sa 2024, 12.49% lang ang nawala. Meaning, ang nawala ni increase pa yun sa 2025. Morning dapat matutukan na siguro asa pa na ba mga illegal tapping, doon na ba yung mga daghan na mga sagbot nga nakabuhan sa atong mga linya nga mo'y makaingon nga mutaas kaning atong systems loss. Karon, kung atong i-account ka ng atong systems loss, i-multiply na to sa atong kilowatt hour nga gipalit, mukabat sa na siya ngadto sa 118 million nga nawala sa kooperatiba. Because of that, maybe akong naingon, maybe ka ng mga dahon na mo dapat sa atong linya, or maybe doon ay mga illegal tappings doon. No? So, muna siya ang rason nga ngayon ana kadako ang atong loss sa 2025 nga posible na ang karon sa inyong nahuna nga pwede ipamutana. So, siguro, baka makuha-kuha rin yung pamutana niya sa open forum, ako naman siyang nasulti sa inyo karong hapuna. Pero, gi-encourage niya ako na mo kamo kung mga ako may gusto nga i-clarify sa report sa internal auditor. But ang amo lang, nagasunod kami sa standard sa auditing, kaya kami accredited ni sa Board of Accountancy, accredited ni sa NEA, even sa mga other government agencies like Bangko Sentral, Securities and Exchange Commission, pero ang kooperatiba, naaraman sa NEA. So, accredited na sa NEA, accredited na sa Board of Accountancy o Auditor. Unya, ang among sang experience sa accounting firm, we have been here for 33 years already. Ako personally, 33 years na ko sa negosyo sa auditing, naghanap po kong experience sa pag-audit sa atong mga electric cooperative. So, I think diha lang ko taman. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. May hapon. I think the floor now is open to questions as to our audited financial report. Kindly raise your hand to be recognized. The question must not be beyond 2 minutes. Yes, sir. Brother Manning is recognized. Moderator, can you please assist?
Yes, sir. Mayong hapon sa tanan, si Brother Manny, presidente sa NDDU ng Consumatic gihapon. Ang akong pangutana, nag-explain man po sa atong auditor, nganong nadugitag 500 million karong tuiga. Ang explanation kay ang atong energy sales sa 2024 was 9.4 billion. Kunya ang atong sales sa 2025 is 8.8 or 9 billion. So lugi gid sa 500 million. Tama po? 500 million ang lugi. Ang explanation kay nagbaba man daw ang rate. So kung i-multiply nimo ang number of kilowatt hour na report na 1.2 billion against 1.1 billion sa 2024, kumbaga, mas daghang kitang kuryente nga gibaligya nganong ang proceed luging 500 million. So, ang explanation is because nagbabakot ang rate. Kinsa man diay na nagaset sa rate na kung ibabaan mo, siyempre, ang advantage sa consumer kay barato. Pero in the end, lugi man daay. So, kanang akong pangutana. Thank you. I guess, Sir Mr. Batok would like to answer the question. Daghang salamat niya na. Ang kooperatiba mago dili basta mag-increase o mag-decrease sa kuryente. No, kinahanglan na siya kakubangan sa ERC, no? Energy Regulatory Commission. So, kaning atong movement dili ang board mo'y mag-determine maghatag kag application ngadto sa ERC for approval, either i-decrease, increase or i-decrease. So, ana ang sistema karon. So, I think mas makatubag siguro ni ana o klaro ang atong management. Okay, let me request Director Jesse to please do some explanation. Okay, salamat sa pangutana, brother. Okay. Kinsa ba yung nag-set sa atong rate? Kanang electric cooperatives, even ang privately used sa tibok Pilipinas, regulated siya sa Energy Regulatory Commission. Ang pagtaas kag pagbaba sa meaning, ang point ko, ang distribution, supply and metering, which is the revenue portion sa atong Socotec Kuto, regulated siya sa Energy Regulatory Commission. Rate na po na siya since 2010 hangtod karon. So wala kita ni saka ni ana. Ang pag-ubos kag pagsaka sa presyo tungod na siya no sa atong mga power supplier. Okay. Sa pagkakaroon, nakitay supplier from PISA, from Sarangani Energy Corporation, from Peak Power 1 and 2, TSI, o nakita kung kulang atong supply, nagakuha kita sa WISEC. Okay. So, kana magod, pass-through charges na siya. So, may kahalambigitan siya sa pagtaas o pagnubo sa atong power rate monthly. So, mao na siya nga ang atong power rate isa ay ubos, isa ay taas. Kaya nagadepende man kita sa atong mga power suppliers. But when it comes usbon ko sa distribution, supply, and metering, which is the revenue portion sa Socoteco, constant na siya. Siguro madagdag lang ako ang tungod, no, nga nganong dako kaayo ang atong losses karong 2025 amounting to 521 million, no? 854,398. Tungod ni siya sa systems loss. Okay. Gusto ko isulti sa inyo nga as of 2025, ang atong systems loss for the year 2025 lang is 36 million 371,175 and 16 centavos. So, per month na siya, or a total of 436,454,102 pesos. So, muna siya ang may dako nga
impact no sa atong losses karon. Kung tan-aw nato 436 million versus 521 billion na losses nato. So ang pinakadako nga factor sa atong lugi or losses karon 2025 mao systems loss. Gusto ko isulti nga losses are losses. Systems loss are losses that are losses nga dili na nato mabawi. So mo na ang hinungdan nganong dako kaayo ang atong losses karong 2025. Okay, the gentleman, ako professor sa college, si Mr. Engineer Felipe Galian, is recognized. Kindly, your questions should be brief and concise. Salamat, Mr. President Senate. Nung sabihin ko yung President Senate, sabi niya, bakit nasali dito ang Senado? Wala pang Senado. President Senate, So, wala. Bago na ko ipanguta na, Chair, Mr. Chair, mo input lang ko dito sa panguta na nga nung nalugi, no, as of 550 million sa 2025. Kung ang pagkalugi, imong i-relate dito sa generation charge o sa katong mga pass-on charges, dili na siya mao. Kaya wala pa nag-income ang Socoteco 2 dito sa mga pass-on charges. Ang tinuod na income sa Socoteco 2, tarohon nato na siya is gikan sa DSM, di ba? Distribution, System and Metering. Ang rate ana 1.03 centavos per kilowatt hour. Makita nato sa atong billing. Unya kung nagsulti mo nga nasa report 1.2 billion ang kilowatt hour sold. I-assume lang nato nga piso per kilowatt hour na ng DSM. Na-income nga more than 1 billion dapat ang income, ang revenues nga nabili sa Socoteco lang. Kaya nilang income dito man praon. Klaro man na siya. Kaya katong uban, collector lang ang Socoteco. Collector sila sa generation, sa transmission, sa taxes, sa tanan pa. Ang mabili lang sa Socoteco, katong DSM o katong RFSC. Mo na ang mabilin. So, ang asa man kuha ng gasto sa mga sa Socoteco 2, dito sa DSM. Katong isulti ni mga malaban na ang 400 million plus ang sa systems loss lang, kuha ko dito sa DSM, di ba? Ang mga administrative expenses ninyo, kuha ko dito sa DSM nga income. Wala pa mo ilaing kuhaan na na, dili ninyong kuha ko sa RFSC, kaya ang RFSC pang capital expansion man to. So, kung 400 million ang systems loss, ibig sabihin, kung 1 billion ang inyong kita sa DSM, 600 million na lang nabilin. Nga dito kuha ko na uban ng mga expenses. Expenses ninyo sa outsourcing ninyo, sa mga tanan ng mga expenses, including ang depreciation, administrative expense. Wala siya. Okay, mga ko. Pero ang akong explanation na nakap sa systems loss is makatapang din sa inyo. Kaya ang systems loss karon nagsulti na sa mga 13%, 14%. Pila kung sa 2025. The only allowable Mauna na. pass-on is only 825. Allow me, Mr. Chair. Hindi ba na-amplified? Yeah. Kaya nga systems loss, pare-pareho na na. Since the very beginning, mauna na systems loss na historical. So, nganong sa una, nataas ang mga systems loss, wala man nalugi o dako ang Socoteco 2. Ang explanation na, despite the fact na pareho ang systems loss halos sa history, nagdako ang lugi sa ang bibawas sa Socoteco 2 sa ilang DSM because ang systems loss cap nag-ubos. Sa una, 14% ng systems loss cap. Karon naging 8.25. So, kung 14% ang imong systems loss sa una, wala may problema. Kaya 14% loss man ang salary cap. So, ipasa lang niyo sa members. Karon, kung 14% ang inyong systems loss, dako pa mo problema kay 8.25 naman ang pwede nyo ipasa sa members. So, na 4% nabawasan ninyo sa DSM. O ito'y makadugang sa lugi. So, nalugi mo not because of operational deficiency. Kaya pareho naman ang systems loss ninyo kaysa sa una.
So nalugi ko sa system loss, not because of your inefficiency, kaya pareho naman ang system loss, it's because ang ERC, iubos nila ang system loss cap sa 8%. So kung ang inyong system loss sa May I cut you short, sir? Yes. Oto, May I cut you there, sir? We belong to Group G, which our cap is only A25. We cannot do otherwise but to follow that rule. yeah, tama na siya. So, Pero okay? sa una, 14%. Those were the days. O, ibig sabihin, Okay, sir. I got your point. So in other words, We are in a predicament that dili mo pwede masultihan na inefficient ang inyong operation in terms of system loss. Kaya pareho naman ang inyong system loss rate sa una o karon. Nalugi Can we wind up your question, sir? Question na ako. Ano na akong question? Basahon na ako para paspas. 2 minutes naman para question. Okay. Gusto na niyo mag-rappels? Point of order, Mr. Chair. Anong ininiman ni sila? Sige, sir. Tiwasa, sir. Kaya marunong mong 2 oras na. 2 oras. 2 minutes. Usawa na ko, ha? Matag tuig, nag-audit siya, no? Kapag nag-audit, lamang, dili pasabot nga doon na tinuon nga transparency. Ang audited financial statements nagpakita sa kinatibuk. What's the question, sir? Sir, what's the question? Ako sa question. Asa man, Sir, what's the question? Sir, what's the question? nene, asa man ang detalyadong pagpasabot, klarong pagpakita sa tinuon na tinungdan sa mga pagilihan, no? Kaya may mga sub-questions. Kung saan detalyadong breakdown sa DSM revenues? Pila ang epekto sa system cost, pila ang gikan sa financing cost, pila nga to sa administrative If we have to explain that pila ang to you depreciation, asa na to depreciation nga 2 billion na sa karon? today, Pila ang epekto sa regulatory allowances, pila ang gikan sa Sir, extraordinary capital. I'm sorry to cut you, Pila ang sir. peso sa outsourcing sa mga Sir, so, End of the matter. End of the matter. Sorry, sir. Sorry, I interrupted you. Yes, your time is over. Yes, gentlemen, what's the point? Ending. Hello. Yes. May hapon sa tanan. May hapon. May hapon, Mr. Chair. So, ako si Paler, Barangay Punel. So, nasabta naman ako ang tanan. I move to adopt the annual reports. There's a motion. I second the motion. Duly seconded. There's an objection. Point of clarification, Mr. Chair. Hey, wait to be recognized. I said, will you wait to be recognized? You're not the one recognized. The man in white. Okay. Magandang hapon sa lahat, ano? Hindi naman tayo dito nagrarally. Yung ating ang punta natin dito, almost ilang taon na kung hindi nakatin ng AGMA, no? I am the barangay captain of Crossing Raven. This is my first time na magpunta. Hindi naman tayo dito para mangampanya, no? Nandito tayo para malaman natin yung ano ang katotohanan. Mostly dito sa financial statement, aalamin natin bakit nalugi. Diba? So, tanong ko ako ngayon. Nalugi yan. Kung titingnan mo yung financial statement, accumulated net loss amounting na sa 2 billion. Ibig sabihin, hindi na yan ngayong taon bumagsak, hindi na yan bumagsak noong 2024, bumagsak na yan ng succeeding years. Kaya present. Okay. Yung sinasabi nyo ngayon, bumagsak na tayo ng 5 taon. Ano ang ginawa ng mga board of director to address that problem? Kaya nga, binoto natin yung mga board of director natin to address the problem. Bumagsak na yan ilang taon. Umabot ng 2 billion. Sasabihin pa ba ng energy regulation? Okay na sila. Okay na? Hindi, magkakatarap pa kasi. Your time is up, sir. Your time is up. Give chance to others. Okay. One more time. One more. Si, ay, rest na ang question.
kindly. Ngayong hapon sa tanan. In 2024, ang Socoteco naka-incur ng 112 million losses. And in 2025, 554 million plus losses. And I would agree with Ma'am Jessie na losses are losses. Pero sa ating auditor, sir, in your competent opinion, itong nag-reflect ng mga losses ng Socoteco 2024 at 2025, in your competent opinion, does this define Socoteco as an ailing and in dire situation po talaga? Sa auditor po natin. Paki-audit, sir. You have reported kasi sa audit na in 2024, 112 million yung losses, no? In 2025, 500 million yung losses. At sabi ni Ma'am Jessie, losses are losses. Pero in your competent opinion, no, na nagsagawa ng audit na ito, ano ho ang sitwasyon ng Socoteco sa financial ho niya? Are we in dire situation? Are we into losing end ho ba ang Socoteco? Or ailing ba ang Socoteco? In your competent opinion, please, thank you. Yeah, thank you very much for that question. I think you're talking about liquidity, more of liquidity. Ako na-mention niya kanina na medyo may problema because nag-naog ang atong cash, nagsaka ang atong receivables. Ang atong receivables already at 1.5 billion, niya ang atong cash 257 million na lang. And ang requirement sa atong liquidity, kumbaga, kanang atong dapat reserve para gasto pag operation is mga nasa almost 1 billion dapat ang atong reserve na cash. So, when you say medyo in dire liquidity or ano ba yung pagkana kung about the Socoteco in general, dili ko man ko makaingon na hopeless case, no? Hindi ko naman masabi yun, no? Because if we can only collect the 2.5 billion, 1.5 billion na receivables and then we can move the systems loss down. Na-mention ka ganina, atong isang ka-speaker ka ganina nga, ang i-authorize lang kasi sa NEA is 8.25% na systems loss. Mauni siya ang percentage na pwede i-bill. Makita niyo sa inyong mga billing na isa ka line item diya na systems loss. I-absorb ninyo ang katong standard na systems loss na 8.25 if I'm not mistaken. Karon, ang atong systems loss almost 14%. Ibig sabihin na ay diferensya na almost 6% na kung pwede manaog na siya, ang kada porsyento ana mga 100 million plus. So kung if you're talking about almost 6, kaya nag-losing tayo ng 500 million. No? So, as to management, duha ka area, if we can reduce our systems loss, mas pinoob duha ka percent lang, from almost 14 to 12, that will contribute to 200 million more income. Kung atong mahimo na siyang GIS, so that will another 400 million na income na ma-wipe out na ang atong loss kada tuig. Now, kung atong makulikta ang receivables na 1.5 billion, that will increase substantially our liquidity para mahimong medyo luag na po ang paglihok-lihok sa Socoteco. I hope I have answered the question of the gentleman. Thank you. Okay? Lihok na po sa operator sa sound system. Do not give the microphone unless I recognize the speaker. Okay? Okay? So, I guess, Senator Miloy, if you are around, can you please assist us? Senator Miloy? Rodriguez? Okay. The lady in red, kindly give the microphone. Give her the chance. But there is a pending motion. There is a pending motion. Magandang hapon po. Ako si Susan Acosta ng Barangay City Heights ng General Santos City. Nagpapasalamat ako sa ating mga unsung heroes. Dito sa Financial Report, Note 22,
napansin ko ang outside services employed. Ilan po ba ang ating linemen at ilan sa kanila, kumusta ang kanilang employment status? No, 22. Kindly repeat your question, ma'am. Ilan po ba ang ating linemen, ang ating sinasabing unsung heroes? Ano ang status ng kanilang employment? The management will from the management. As far as I know, Bibidoy, there are only 70 organic linemen in Corsopateco. 2. The rest are outsourced. Outsourced means they are on sub-service contract. Okay, can you provide the sub? Kasi po, buwis buhay ang ginagawa nila. Yes. Dapat po sana tayong mag-invest sa ating mga linemen para maging permanent. Para naman ang serbisyo nila ay mas mabilis at mas kawawa naman sila ang benepisyo po nila. Dapat ang board will look into this employment status ng ating mga unsung Thank you, ma'am. heroes. Thank you, ma'am. We took note of your observation. Thank you. Yes. The lady in, purple. There is a pending motion? There is a pending motion. Good afternoon po. Attorney Joy Mariano po for Astro Energy Development. Welcome. It appears in page 63 of the financial statement that there are payables and the company I am handling, the Astro Energy, has been providing the energy since July 27, 2019 to January 25, 2023. And yet, hindi pa rin siya kasama doon sa list of payables ng Socoteco. I just want to know the status because it seems that there is an admission already on the part of Socoteco that the energy was delivered by ABGI to Socoteco. Yes, ma'am. We took note of your comment, but are you familiar with Attorney Jerry Marasigan? Apo. We had an initial conversation and agreements with him as far as the case is concerned. Thank you. Okay. Can I have a follow-up? Yes, Madam Chair. Since it's in the agenda of your minutes of the meeting as to the status, I just want to inform also the MCO that there is a standing claims of AEGI to Socoteco as to the delivered energy. In the same manner that we have also a standing claim against ATGI. Okay? Okay, thank you. Okay. So, if that is for gentlemen, the one in hand. Henley. Hello. Good afternoon once again. I reiterate my motion. I move to adopt the annual reports. Thank you. Seconded. Any objection? That's an objection? Okay, there's an objection, so let's divide the House. Those who are in favor of adopting the report, the annual report, may raise your hand or may stand up. May stand up. Okay. Those
favor may rise. Okay. Unfortunately, you lose. Kindly take your seat. Kindly take your seat. Yeah. Done. It's done. Let's proceed now with the for information of Socoteco Tools Partnership. Okay? Last July 23, by virtue of resolution number 104, the board in session approves the conditional GBA and authorizing its execution and consequently authorizing the board president to sign or on behalf of Socoteco. Yes, kindly the gentleman. No, the gentleman. Yeah, the gentleman. The older gentleman. The older gentleman. Kindly please give him the microphone to recognize. Yes. Yes, sir. Hello. Good afternoon. I am Richard Ladoblan of GSA District 1. I move to confirm and adopt the resolution of the Board of Directors to enter into the conditional joint agreement with Ignite Power. Your being in standing position signifies the second to the motion. What about the other house? There's a pending motion, duly seconded. Do we have the marshal here? Kindly put order to the floor. 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 We will not be ruled by mob here. There must be order. Next time around that I can hear you shouting, I have to vote on you. Next time around, I'll have you vote on this one. There is a pending motion, duly seconded. Let me hear from the various There is a pending motion. Kindly take these people in front. Guard, kindly take all these people in front. Security, kindly take all these people in front. Kindly. Okay. Okay. So, there's a motion, duly seconded.